Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Welcome to Dream High Pinay. And ayan, so according to Pel, success is no accident. It's hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, the love of what you do or doing or learning to do. So, yun daw yung definition ni Pel sa success. Ayan, so now, speaking of success, ayan, so dito sa Dream High Pinay, meron na naman tayong panibagong episode po, no? Which is, ikikwento ni Ma'am yung journey niya dito sa ICSA. Paano siya nagsimula? Ano ba yung mga reasons niya? Bakit siya nakapag-enroll dito sa ICSA? So, ngayon, tunghayan niyo po yung kwento niya. And yun, ma'am, bago tayo mag-umpisa, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live natin. Hello po sa lahat. Ako po si Ellen May Hanubas. Dito po ako sa Kuwait for the past 11 years. Tagal na, no? Oo, natagal na kasi kailangan eh. So, yun. Paano mo siya, ma'am, naisipan na mag-enroll dito sa ICSA? Kasi, syempre, 11 years ka na dito sa Kuwait and sumagi siya sa isip mo na, okay, mag-enroll nga ako. So, paano ka nakapag-decide? Gusto ko na kasi talaga, dati pa gusto ko nang maging isang caregiver na trabaho kasi parang na-challenge ba ako sa mga kaibigan ko, mga cousins ko, they are all nurses. Mga nurse kasi sila, so health field sila. So baga sa akin, gusto ko namang mabago yung buhay ko. Kasi ako yung klase na tao na nagbe-base ako not for the people expectation, but sa sarili ko na may ine-expect pa ako sa sarili ko na kaya ko. Yes, na ma-prove ko na kaya ko palang mabago yung path ng career ko, kumbaga, ganun. Kasi nga, sabi nga nila, yung success na gusto nating ma-achieve in the future, tayo yung gumagawa, no? Hindi yung iba. Kasi tayo yung nagdadala ng sarili natin kung paano ba natin siya i-guide, paano ba natin i-achieve yung goal natin based sa expectation natin. And of course, ito yung magdadala sa atin na kumbaga, magiging proud ka sa sarili mo kasi napatunayan mo na, ay, hindi pala, na magiging stagnant lang ako. So, at least, tinatry mo yung best mo na mag-out of comfort zone kasi nga, sabi nila, makikita natin yung success within out of comfort zone natin. So, kasi hindi mo siya makikita kung nandyan ka lang naging stagnant ka kung anong meron ka. So, at least, kailangan mo talagang subukan lahat ng paraan. Kasi nga sabi nila, kung gusto mo, maraming paraan. So, kung ayaw naman, is maraming dahilan. Ayan. So, ma'am, sa pag-aaral mo dito sa ICSA, ilang buwan mo siya natapos yung course mo? Mga more than 1 year. Yes, mga more than 1 year. Kasi sa trabaho, so kailangan talaga i-focus natin yung trabaho din natin. At the same time, isabay yung pag-aaral. So, mahirap pero masaya. Kasi may ako na kaya ko pala. Kaya ko pala na parang napatunayan mo talaga sa sarili mo na, ay, kaya ko pala na maabot yung mga pangarap habang nagtatrabaho. Na matagal na din ako hindi nakapag-aral kasi nga nag-graduate ako 2009. So, ilang years din, saka ako ngayon nag-aral ulit. So, parang akong naging bagong tao na nakita ko yung sarili ko na parang ibang parang version ng Elaine. Bagong version ng Elaine na ginagawa ko to para parang siya na makapagtrabaho ako. Para mag-change yung natin, career natin. So, ganon yung So, kumbaga, naglo-look forward ka everyday na makita mo yung best version ng ni Elaine ng version to. Yes. Okay. So, kasi ganoon naman talaga yung gagawin natin eh. Kailangan natin na i-look forward talaga, kailangan natin na every day, day by day, makikita natin yung best version of ourselves para at least magiging inspiration din tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin or sa mga nakakapalibot natin within our circle of friends or sa mga kamag-anak natin. Kasi, syempre, kung nakita nila, ay, siya, kumbaga, nag-i-improve siya, na-achieve niya yung mga goal niya, kumbaga, umaangat siya. So,
kumbaga, hindi mo na mamalayan na nagiging inspirasyon ka na pala sa iba. Kasi nakikita nila yung, kumbaga, yung starting point mo, at the same time, yung journey mo talaga, nakikita nila from the beginning until nandoon ka na, natapos mo na yung course mo. Oo. Kasi ganoon naman yan eh. Oo. Hindi natin yan makikita na, nakakabigay pala tayo ng inspiration sa iba. Oo, kasi lahat tayo talaga, lalo na napagdaanan natin yung pandemic. So, lahat. So, parang ang hirap sa atin na tayong mga nasa malayo. Hindi natin alam kung paano kahit pag-alagaan yung sarili natin. Yes. Kailangan kasi na maging strong. Maging strong, health-wise. Yes, tama po. So, ano yung mga natutunan mo sa course mo? Marami din yung ng vital signs, how to take care sa mga taong may Alzheimer's, dementia, yung mga laws ng UK, na mga mga do's and don'ts ng UP policy as and caregivers also. So marami ding mga kasi si Sir Mark, marami siyang minomotivate niya kami lagi na yung mga lahat ng natutunan niya talaga pinagbibigay niya sa amin para maging kami. Kumbaga yung experience niya bilang isang nurse, bilang isang teacher, sinishare niya talaga sa lahat ng mga estudyante niya na para ma-upgrade talaga yung nila skills, lalo na yung credentials. Yes, kasi yun naman talaga yung purpose ni Sir Mark is ma-share niya yung knowledge niya sa lahat ng mga estudyante niya. Yes, di ba? So, yun. Kumbaga, ma'am, ano yung mga, mga lessons mo na, kumbaga, lessons in life or mga learnings mo habang nag-aaral ka dito sa ICSA? Marami. Isa yung iniisip ko na, na kahit ang hirap ng buhay, alam mo, kailangan nating ayokong maging emotional. Malaya sa pamilya. So, parang ang dami mong, kumbaga sa sarili mo is, kahit mahirap yung buhay, hindi mo inaakala na mapupunta ka sa ganitong sitwasyon na makapagtapos financially, ka. Struggle ka financially. Ayokong maging emotional. Kasi, na yun yung part na yan ng ng journey mo dito sa ICC. Kasi tapos ka na, kumbaga, magpa-flashback na yung lahat ng mga struggles mo sa umpisa. Pasabay mo trabaho. Trabaho, pag-aaral, financially. Ang hirap pero masaya. Kasi, especially sa responsibilities natin sa family natin. Opo. Kasi nga, yung family natin nag-expect talaga sila na every month kailangan mo magpadala ng ng allowance namin. So, kumbaga nandiyan ka sa point na paano ko ba pagkakasya yung sahod ko? Kailangan kong bayaran yung tuition fee ko. Kailangan ko ng allowance ko rin. At the same time, kailangan ko na ma-sustain yung responsibilities ko sa family ko. Kasi nga, yung first first reason natin kung bakit tayo nandito sa Kuwait is para matustusan yung family natin. Yes. Hindi naman natin ini-expect na makapag-aral pala tayo. Pero, kahit nag-aaral ako, naka-provide naman ako sa kanila. Tapos, yung, parang din sa sarili ko na proud din ako. Kasi kahit anong hirap, tinapos ko. Yes, Pinight ko kahit anong mga pagsubok, problema. Kasi part na yan ng buhay natin eh. Ang sa atin lang, kung paano natin i-handle, bigyan ng solusyon lahat ng problema natin. Yes. So, as a caregiver dito sa ICSA, marami akong nakilala mga friends. So, nagiging strong din ako kasi nakakuha ko ng lesson sa isa't isa sa amin na iba-iba yung mga pinagdadaanan. Kasi lahat tayo OFW eh. Yes. So, kailangan maging talaga. Kunan ng mga kumbaga yung mga classmates mo or yung nagiging friends mo na rin sila. Kumbaga, yung isa't isa ninyo is yun yung kinuhanan nyo ng lakas. Yes. Kumbaga, nagbibigay kayo ng lakas sa isa't isa and encouragement. Motivation sa isa't isa. Yung ba ganon? Masaya, kahit mahirap, magising ka ng maga kasi kailang mag-aral, gawa ka ng modules lahat. Pero masaya. Tsaka, iba yung modules natin kasi more on research talaga siya and application sa practical na ginagawa bilang isang caregiver. Kasi, iba yung curriculum natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas is more on enumeration, memorization, fill in the blanks, mga ganun, di ba? Yes. Dito kasi is practical application ng trabaho bilang isang caregiver. Paano mo ba siya gagampanan yung work mo, yung responsibilities mo bilang isang caregiver? Yun yung kagandahan dito sa ating diploma in health and social care.
Ito is internationally recognized diploma. So, maganda talaga to lalo na sa mga kababayan natin na naglo-look forward na magtrabaho sa Canada, sa UK, or Australia. And ngayon is dumadami na din yung mga OFW sa European countries, di ba? Ngayon, Poland. Marami nang nagpunta ng Poland. And of course, sa Canada, sa mga gustong mag-PPR doon, kailangan nila ng credentials, at least 72 units. So, dito is 120 units na siya. So, magagamit talaga ninyo yan once kayo is gustong mag-migrate or mag-change ng career. Or kung meron kayong plano na mabago yung buhay ninyo. Kasi, yun nga, hindi naman kasi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa Kuwait or hanggang kailan tayo dadalhin ng tadhana. Oo. So, di ba, at least prepare tayo, equip tayo ng knowledge and credentials. Kasi iba rin kung may credentials tayo, yes, di ba? Tama. Ayan. So, talaga. Yes. Ayan. So, ano yung magiging advice mo sa lahat ng mga OFW din na nanonood ngayon na nagbabalak din sila na gustong mabago yung life nila and kailangan nilang mag-aral, kaso nga lang hindi pa sila nagkaroon ng opportunity para masimulan yung pag-abot ng kanilang mga pangarap? Wag lang kayong matakot. Kasi ganun talaga eh. Yung isipin natin, yung magproblema tayo financially, kung kaya ba natin, kaya talaga natin. Kung gustuhin natin. Simulan, wag na yung mamaya na sa susunod na. Kailangan simulan mo yun kasi once na simulan mo, tatapusin mo talaga. Yes. Kasi ano yung sarili mo na-motivate ang sarili mo na, may pangarap ka na, may goal ka na kailangan mong makamit. So, strong lang, laban lang. Yes. Sabi niya, fighting. Yes. Ay, so, ma'am, habang nag-aaral ka dito sa ICC, may time ba na parang naisipan mo, gusto ko nang tumigil? Opo. Sa trabaho. Kasi pagsabay mo trabaho, tapos kailangan pag-aaral. Tapos minsan nasi-stress ka na sa trabaho. Ay hindi mo na minsan pagod ka, magkasakit ka pa. So ano yung hirap siya. Ano yung reason mo? Ano yung nagbigay sa'yo ng motivation na okay, sa time na yon na parang nag-struggle ka, may time na naisip mo na okay, maghihinto na lang ako. Ano yung reason or ano yung nagbigay sa'yo ma'am ng reason na tapusin yung course po? Para sa mga anak ko. Wow. Yes. Yun talaga, no? Kasi nag-abroad ako 11 years. So, maliit pa sila. So, I have 2 kids. So, pangarap ko na someday, maging ihimplo ako sa kanila na mag-aral talaga. Kasi, yung pag-aaral talaga iba Iba sa lahat. Yung may makamit ka sa sarili mo. Hindi kasi, yung iba yung may diploma ka, may ano ka, may narating ka. Iba yung kumbaga nag-add siya ng confidence sa sarili mo. And iba yung feeling na yung pinapaaral mo yung sarili mo. Kasi dati pinapaaral tayo ng mga magulang natin. Iba yon, iba yung moment na yon. Proud tayo doon, grateful tayo doon, pero iba yung feeling na ikaw yung nagpapaaral sa sarili mo. Yes. At the same time, may mga anak ka na sinusuportahan. Makita mo nila tong live na ito, baka makita nila. So, may inspire sila na yung mama nila nagtatrabaho, at the same time, nag-aaral. May makamit, yung nagpa-fight talaga na may marating sa buhay. Hindi yung kahit sabihin mong mama ka na, may trabaho ka na, okay ka na yun Pero hindi. For me, may gusto pa akong gawin sa buhay ko. Hinahanap ko pa yung sarili ko na may gusto pa talaga akong marating. Yes. Kaya nag-aral talaga ako dito sa ICSA. Yan. So, yes, kumbaga, yung purpose mo, hindi mo pa siya masyadong na-picture out. Ano ba yung purpose ko in life? Yes. Ano ba yung purpose ko dito sa mundo na to? So, parang pinipicture out mo pa lang. So, magandang example yan na kumbaga dito sa ICC kasi is tinutulungan namin yung mga estudyante namin na at least kung wala pa kayong idea or hindi niyo pa alam kung ano yung gusto niyo gawin in the future. So marami tayong mga courses na ino-offer dito na makakapagbigay sa inyo ng kumbaga makapag-enlight sa inyo na okay, gusto ko palang maging ganito in the future. So marami tayong pagpipilian. So tawag lamang po kayo sa aming WhatsApp number sa +965-9930-2850 kung gusto niyo po ng guidance or kung gusto niyo ng consultation, kung ano ba yung magiging the best na course para sa inyo. Ayan. So, yun, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon, nagsubaybay dito sa aming Dream High Pinay.
And thank you so much, Ma'am Eileen, sa pagpapaunlak dito sa ating Dream High Pinay episode. And congratulations. Thank you Waiting po. for ano ka na lang, graduation. Yes po. Ayan. So, kasi si Ma'am Eileen is nasa 1 year. 1 year ka nag-aaral, di ba? Oo. Mga 1 year niya natapos yung course niya and kakatapos niya lang talaga ngayon ng, ng mga modules niya. So, waiting for graduation na siya kasi hindi siya nakahabol this October. Yes, So, April, inshallah. So, yun. Mag-wait na lang siya para ma-acknowledge naman yung mga pinaghirapan niya. Kasi iba din yung may acknowledgement ng mga pinaghirapan mo, di ba? So, kumbaga, yun yung magbibigay pa sa'yo ng motivation para ma-achieve mo yung goal mo. Kasi nga, lagi kong sinasabi na we live in this world to dream and achieve what we are dreaming of. And isa yan si Ma'am Eileen sa example na habang nandito tayo sa ibang bansa, hindi tayo titigil para maabot natin yung mga pangarap natin. Kasi ito yung magdadala sa atin ng panibagong journey. Kumbaga, ito yung mag-open sa atin ng doors para ma-achieve natin yung mga goal natin. So, sa case ni Ma'am is, kumbaga, pinipicture out niya pa kung ano yung magiging kalabasan ng journey niya. Kasi, meron pa siyang gustong i-achieve na mga, sa tingin niya is, kaya niyang gawin in the future. Diba? So, ginagawa niya is, prepare niya yung sarili niya, ini-equip niya yung sarili niya. At least, meron na siya ngayong credentials and skill lang, sorry. And so, magagamit niya na para mag-apply siya ng ibang, or sa ibang path na tatahakin niya. Yes. Ayan. So, yun. Congratulations ulit, Ma'am Eileen. And thank you so much sa pagpapaunlak dito sa ating live interview. Ayan. So, bago natin i-end, meron ka bang gustong pasalamatan? Dito sa ICSA, kay Sir Mark. Sa lahat ng mga classmates ko na naging friends ko, thank you so much sa motivation at encouragement. Sa family ko, sa mga anak ko na nagiging inspiration ko talaga. Thank you. At higit sa lahat sa employer ko, sa mga boss ko na inalaw nila akong, sinuportahan nila akong mag-aral. At saka kay God, binigyan niya ako ng lakas at wisdom. Yes. Ayan. So, yun. Kung na-inspire kayo sa kwento ni Ma'am Eileen, ayan. So, message na po kayo or mag-comment down below po kayo. And para naman kayo is yung susunod na makapagtapos dito sa ICC. Thank you so much, everyone. And God bless. Thank you.